ay pumunta si Qin Xiao sa silid ni Xian Tan upang kamustahin ito. Subalit sa kanyang pagpasok ay ikinagulat ni Qin Xiao nang kanyang madatnan ang bubong ng silid ni Xian Tan na nabutas. Naitanong naman ni Qin Xiao kung bakit raw nabutas ang bubong ng silid ng ating bida. Aniya, mayroon raw bang nilalang na nais paslangin si Xian Tan? Tumugon naman si Xian Tan at winikang may misteryosong individual raw ang nagtangkang siya ay paslangin, subalit hindi niya malaman kung babae ba ito o lalaki. Nagalit naman si Qin Xiao sa kanyang nalaman at sinabi niyang mga hangal raw ba ang gumawa noon sa ating bida. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay may dumating na isang individual at nagtataka kung bakit raw ba napakaingay ni Qin Xiao ng ganoon kaaga, na agad naman nilang nilingon. Pinakita naman ng ama ni Qin Xiao, kung kaya't agad na nagsalita ito sa kanyang ama na may nais raw siyang sabihin rito. Mabilis niya namang pinakilala ang ating bida na isa niyang kaibigan at isang talentadong individual, na agad ring nagbigay galang ang ating bida sa ama ni Qin Xiao. Maya-maya lang ay ikinwento ni Qin Xiao sa kanyang ama ang mga pangyayari kung saan ay may nagtangkang pumaslang kay Xian Tan. Matapos magsumbong ni Qin Xiao ay agad na nagalit ang kanyang ama dahil sa mapangahas na nais manghimasok sa kanilang pamilya at pinagalitan ang kanyang mga alagad. Humingi naman ng tawad ang mga alagad nito at lumuhod at winikang gagawin raw nila ang lahat ng kanilang makakaya upang mahanap ang misteryosong individual na nais pumaslang sa kaibigan ng kanyang anak na si Jian Chen o mas kilala natin na si Xian Tan. Paalala lang ulit mga idol, Jian Chen ang ginagamit niyang pangalan upang mag-disguise dahil ito rin ang pangalan niya sa nakaraan niyang buhay. Ipinag-utos naman ng ama ni Qin Xiao na bibigyan niya ang mga ito ng 7 araw upang hanapin ang misteryosong individual na nagtangkang paslangin ang ating bida. Matapos ang mga pangyayari ay humingi ng tawad ang ama ni Qin Xiao kay Xian Tan dahil sa mga nangyari at upang makabawi, inutusan niya ang kanyang anak na dalhin ito sa treasure shop ng kanilang lungsod. Nagpasalamat naman ang ating bida dahil sa pagiging mabuti nito at kanyang naitanong kung ano raw ang tinutukoy nito na treasure shop. Sumagot naman si Qin Xiao na siya na lamang ang magpapaliwanag tungkol rito, kung kaya't agad na rin silang umalis. Habang lumalabas ng silid ay sa isip-isip naman ng ama ni Qin Xiao na napakalakas raw ng ating bida dahil nakayanan nitong makaligtas sa kamay ng 3rd level Great Saint Master. Lumipat naman ang eksena kung saan ay tumungo sina Xian Tan kasama si Mingdong sa treasure shop na naibanggit ng ama ni Qin Xiao. Sa kanilang pagdating ay winika ni Qin Xiao na iyon raw ang pinakamalaking treasure shop sa kanilang lugar na tinawag niyang Valoran City, kung saan ay napakaraming magagandang bagay ang naruroon. Bigla namang may lumapit na isang babaeng individual kay Qin Xiao na tinawag siyang Master Qin, yamakap sa kanyang braso at nagtanong kung kinakailangan ba nila ng tulong upang maging gabay sa loob ng treasure shop. Tumugon naman si Qin Xiao at pinakilala ang ating bida na kanyang kaibigan at tinawag niyang Brother Jian Chen. Aniya, dinala niya rito ang ating bida upang makabili ng mga makikita niyang bagay na nais niyang bilhin. Pinati naman si Xian Tan ng babaeng individual at inalok si Xian Tan kung nais ba nitong samahan siya ng kanyang sister upang gabayan sa loob ng treasure shop. Habang sa kabilang banda naman ay tuwang-tuwa si Mingdong at halos malaway na dahil sa babaeng nakayakap sa kanya at inaalok na rin ang ating bida na pumayag sa nais ng babaeng individual. Mariin namang tumanggi si Xian Tan, winika niya na sila na lamang, dahil siya na lang ang mag-isang tatango sa loob upang maghanap ng kanyang nais bilhin, na sinang-ayunan naman ni Qin Xiao at hanapin na lamang sila matapos nitong makabili ng kanyang mga nais bilhin. Maya-maya lang ay pumasok na rin si Xian Tan sa loob ng treasure shop, at sa kanyang pag-akyat ng hagdan ay sa isip-isip niya na kanina pa raw nagkakaroon ng reaksyon ang kanyang purple-green sword mula sa itaas na palapag ng gusali. Sa kanyang pagpasok sa silid ay agad namang naglibot-libot si Xian Tan, kung saan ay may isang singsing siyang napansin na kanyang kinuha, subalit ng kanya na itong mahawakan ay tila wala ng reaksyon ang kanyang purple-green sword rito. Sa kanyang pagsusuri ng mga singsing ay may nagsalita na isang elder at winikang ang bagay raw na hawak-hawak ni Xian Tan ay isang paralyzed ring, kung saan ay kapag kanya itong suot-suot, ay magkakaroon ng pag-trigger ng paralyzed effect sa kanyang sandata. Dagdag niya pa na ibebenta niya na lamang ito kay Xian Tan ng 10,000 purple gold coins. Narinig naman ito ng mga individual na naruroon kaya't kanilang pinag-uusapan na masyado raw tuso ang elder dahil sa presyo nito dahil tila nais nitong isahan ang ating bida. Samantala, muling nagsalita ang elder at sinabing kung nais ni Xian Tan na kunin ang singsing sa oras na yon ay bibigyan niya ito ng 79% discount.
Subalit tumanggi naman ang ating bida sa alok ng matandang indibidwal, na ikinagulat nito. Nang nais pa sanang pigilan ng elder ang ating bida ay mabilis naman na tumalikod si Sian Tan at naghanap ng ibang mga bagay na naroon. Sa kanyang paghahanap ay kanyang napansin ang isang kulay itim na bato. Agad naman itong kinuha ni Sian Tan at nang kanya na itong mahawakan ay sa isip-isip niya na dito raw nagkakaroon ng reaksyon ang kanyang purple-green sword. Naitanong naman ni Sian Tan ang halaga ng bato mula sa elder, subalit hindi naman ito pinansin ng matanda dahil hindi niya naman raw ibinebenta ang batong iyon, kung kaya't maghanap na lamang raw ito ng ibang bagay na nais niyang bilhin. Maya-maya lang ay kinuha ni Sian Tan ang isang pendant upang bilhin kasama ang batong iyon. Aniya napapayag na raw ba ang elder kung bibilhin niya ito kasama ang bato na kanyang hawak-hawak. Tumugon naman ang elder at winika na ang halaga raw ng jade pendant ng kanyang hawak-hawak ay nasa 20,000 purple gold coins at hindi siya magbibigay rito ng discount. Ikinagulat naman ito ng mga indibidwal na naruroon dahil sa sobrang mahal nito sapagkat ang pagkakaalam nila ay nasa 8,000 o 9,000 lamang ang halaga nito. Nagpalabas naman ng malakas na aura ang elder matapos marinig ang mga sinabi ng mga indibidwal na naruroon. Aniya na ang kanyang pavilion raw ay gumagawa ng pagnenegosyo ng may integridad. Winika pa niya na kapag sinabi niya raw na ito ay nagkakahalaga ng 20,000 purple gold coins ay hindi na raw ito magbabago pa. Mabilis naman na iniabot ni Sian Tan ang isang purple card sa elder upang bayaran ang nais na halaga ng elder. Aniya na ay pangako raw ng elder na ibibigay sa kanya ang bato na iyon kapalit ng pagbili niya ng pendant na sinang-ayunan naman ng elder. Matapos itong makuha ni Sian Tan ay dali-dali niyang itong nilagyan ng kanyang aura upang may palabas ang tunay na anyo ng batong iyon. Sa kanyang ginagawa ay nagkaroon ng malakas na liwanag sa buong silid na ikinagulat ng lahat ng naruroon. Ganoon rin ang elder na sinabing isa raw pala itong sagradong bato at hindi niya akalain na ang batong iyon ay magiging isa palang legendary sacred stone. Sa gitna ng kamay ni Sian Tan, makikita ang isang makulay at misteryosong bato na kumikinang. Ang kulay nitong asul na may bahagyang berdeng kislap ay tila naglalaman ng isang mahiwagang enerhiya na ikinagulat naman ng mga indibidwal na naroon. Mabilis naman itong tinago ni Sian Tan sa loob ng kanyang damit ang bato at winikang tuparin raw ng elder ang mga sinabi nito na ibibigay niya ang bato kasabay ng pagbili ni Sian Tan ng pendant. Sumang-ayon naman ang elder sa ating bida, aniya natutuparin niya raw ang kanyang mga pinanggako at ibinalik ang purple card kay Sian Tan. Nagpasalamat naman ang ating bida sa elder dahil sa pagtupad ng kanyang pangako, habang sa isip-isip naman ni Sian Tan na kailangan niya nang umalis dahil maraming nakakita sa pangyayari. Subalit nang aalis na sana si Sian Tan ay may isang indibidwal ang pinatigil ang ating bida na ikinagulat naman ni Sian Tan. Pinakita naman ang isang couple na indibidwal mula sa likuran ni Sian Tan, saad nito na nais niyang kunin ang bato na hawak-hawak ng ating bida at ibigay raw nito ang nais niyang halaga. Nagalit naman dito si Sian Tan at tiningnan ng masama ang couple, winika niya na paano raw kung hindi niya ito ibinebenta. Tumugon naman ang couple na kung hindi raw ito ibibigay ni Sian Tan ay hindi raw siya roon makakalabas ng buhay. Habang naglalakad si Sian Tan upang lumabas mula sa pavilion, bigla niyang narinig ang bulungan ng mga tao sa paligid. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa isang grupo ng mga lalaki na papalapit sa kanya na pinangungunahan ng isang mayabang na pulang buhok na indibidwal. Winika ng mga indibidwal na naruroon na hindi raw nila inaasahan na kanilang makikita ang prinsipe ng pamilyang Tian na Totanggo roon. Kitang-kita ang pilyong ngiti sa labi ng couple na prinsipe, habang winiwikang kung nais raw mabuhay ni Sian Tan ay ibigay na lamang nito ang bato na kanyang ninanais. Ngunit sa halip na matakot, tinitigan lamang siya ni Sian Tan ng matalim, isang tingin na tila bumabasa sa kaluluwa ng kausap. Mabilis niyang tinuldukan ang usapan ng may kasamang pangungutya. Aniya na ang isang mabuting aso ay hindi humaharang sa daraanan, kung kaya't lumayo raw ito sa kanya. Nagalit naman ang couple na prinsipe sa mga sinabi ni Sian Tan kaya't mabilis nitong inutusan ang kanyang alagad. Nadurugan ang mga binti ni Sian Tan. Agad na sumugod ang alagad ng couple na prinsipe matapos marinig ang utos. Sa isang iglap, bumalot ang malakas na hangin sa kanyang katawan, at gamit ang kanyang bilis, naglaho siya sa paningin ng karamihan, isang anino ng matinding puwersa na papalapit kay Sian Tan. Ngunit sa halip na matakot, nanatiling kalmado ang ating bida. Isang mabilis na pag-ilag ang ginawa ni Sian Tan, isang eleganteng paggalaw na parang daong sumasabay sa ihip ng hangin. Naiwasan niya ang mabagsik na suntok ng alagad, samantalang agad siyang tumalon sa ere.
Sa isang kumpas, lumitaw ang nakamamanghang bughaw na enerhiya sa kanyang mga kamay upang kontrolin ang kanyang sandata na lumitaw mula sa hangin. Sa kanyang pagtalon, agad niyang inapakan ang likod nito dahilan upang bumagsak ito sa lapag at mapinsala, kasabay ng pagkontrol ni Xian Tan sa kanyang Saint Sword patungo rito. Mabilis niyang tinusok ang Saint Sword sa lapag malapit sa mukha ng alagad na ikinabigla nito. Mula roon ay tumayo si Xian Tan habang ang alagad ay tila nawalan ng malay dahil sa pagkabigla. Samantala, sa kabilang banda naman ay takot na takot ang kupol na prinsipe nang makita ang ginawa ng ating bida. Sa isip-isip niya, sino raw kaya ang batang nasa kanyang harapan? Binika niya kay Xian Tan kung sino ito upang bastiusan ang kanyang pamilya. Subalit hindi pa man natatapos ang kanyang sasabihin ay biglang may kamaong tumama sa kanyang mukha. Bumagsak naman ang kupol na prinsipe matapos matamo ang malakas na suntok. Mula roon ay lumitaw si Qin Xiao, galit na galit matapos niyang suntukin ang kupol na prinsipe na ikinagulat nito. Binika naman ni Qin Xiao habang lumalabas ang kanyang aura na sino raw ang kupol na prinsipe upang insultuhan ang kanyang brother, na si Jian Chen. Nabigla naman ang kupol na prinsipe sa kanyang narinig kaya't agad itong napalingon kay Xian Tan. Subalit muling nagsalita si Qin Xiao at pinagbantaan ang kupol na prinsipe, nakitang-kita naman ang takot sa mukha nito. Maya-maya lang ay ginulpi ni Qin Xiao ang kupol na prinsipe sa harap ng maraming tao upang turuan ito ng leksyon dahil sa ginawa niya sa ating bida. Habang patuloy na ginugulpi ni Qin Xiao ang kupol na prinsipe, pinagbantaan siya nito na isusumbong siya sa kanyang ama. Ngunit wala namang pakialam dito si Qin Xiao. Nang balak na sana niyang suntukin ulit ang kupol na prinsipe, bigla naman siyang pinigilan ni Xian Tan. Anya, umalis na lamang sila at kalimutan ang mga nangyari. Sinunod naman ito ni Qin Xiao, subalit bago sila umalis ay muli niyang pinagbantaan ang kupol na prinsipe. Dahil sa pagiging mabait ng kanyang brother na si Jian Chen, nakaligtas pa ito. Dumako naman tayo sa loob ng Valoran City, Tianjin Compound, kung saan tumungo sina Xian Tan matapos bugbugin ang kupol na prinsipe. Agad naman niyaya ni Qin Xiao na tumungo sila sa kanyang second sister at makinig na lamang sa tunog ng instrumentong kanilang naririnig. Malamang, ang kanyang second sister raw ang gumagamit nito. Subalit bigla namang sumigaw ang ama ni Qin Xiao matapos malaman ang balita tungkol sa pambubugbog nito kay Prinsipe Tianju. Agad niya itong hinayla papasok sa loob ng silid, habang si Xian Tan naman ay naiwan sa labas. Sa kabilang banda, naroon ang second sister ni Qin Xiao na tumutugtog ng instrumentong nagngangalang Qin Qin. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtugtog ng instrumento, napansin niya ang pagdating ni Xian Tan. Agad namang nagbigay galang ang ating bida at nagpakilala. Winika naman ni Xian Tan na siya ay namamangha sa paggamit nito ng instrumento, kung saan nagpasalamat rin si Qin Qin sa kanyang sinabi. Sa kanilang pag-uusap, napag-usapan nila ang tungkol sa pagpunta ni Xian Tan sa Mercenary City. Maya-maya lang ay dumating na rin si Qin Xiao, bagbog sarado matapos galpihin ng kanyang ama. Naitanong naman ni Qin Xiao kung ano ang ginagawa ng dalawa. Anya, nagsumbong raw si Tianju sa kanyang ama kaya ibinalita nito ang pambubugbog na nangyari, dahilan upang siya ay bugbugin. Humingi naman ng tawad si Xian Tan dahil sa nangyari kay Qin Xiao. Ngunit ipinagsawalang bahala lamang ito ni Qin Xiao. Anya, gugulpihin na lamang niyang muli si Tianju. Hindi rin nagtagal at napagpasyahan ni Qin Qin na umalis sapagkat naruroon na rin naman si Qin Xiao, kaya babalik na siya sa kanyang silid. Samantala, tinanong naman ni Qin Xiao si Qin Qin kung nais ba nitong sumama patungo sa Mercenary City. Tumugon naman ito at sinabing saka na lamang nila iyon pag-usapan kung sila nga ay aalis na. Sa kabilang banda naman, sa isip-isip ng ating bida, kailangan niyang makapag-breakthrough patungo sa Earth-Earn Saint Master bago sila tumungo sa Mercenary City. Matapos ang kanilang pag-uusap, lumipat ang eksena sa isang silid kung saan naroon si Tianju, nagsusumbong sa kanyang Uncle Wu upang turuan ng leksyon si Xian Tan. Aniya na kay Xian Tan raw ang sagradong bato na kinumpirma naman ng Uncle Wu nito kung may katotohanan raw ba ang mga sinasabi nito. Sa kanilang pag-uusap ay may isang individual ang dumating upang ibalita na umalis sa Valoran City ang ating bida. Naitanong naman ni Uncle Wu kung saan tumungo si Xian Tan na sinagot naman ng individual na ito raw ay tumungo sa hilagang parte ng kagubatan upang mag-cultivate. Muling kinumpirma ni Uncle Wu kay Tianju kung totoo raw ba ang sinasabi nito na hawak ni Xian Tan ang sagradong bato na sinang-ayunan naman ni Tianju.
Makalipas ang ilang oras ay sumapit ang gabi, at naruroon si Xian Tan sa tabi ng ilog at nagluluto ng pagkain. Habang siya ay nasa kalagitnaan ng pagluluto ay may naramdaman siyang isang presensya mula sa kanyang likuran. Hindi rin nagtagal ay may biglang malakas na atake ang tumungo sa kinaroroonan ni Xian Tan subalit kanya naman itong naiwasan. Sa kanyang pag-iwas ay nagpakita naman si Uncle Wu mula sa gilid ni Xian Tan kung kaya't naitanong ng ating bida kung sino raw ito at bakit siya inaatake. Hindi naman sumagot si Uncle Wu, sa halip ay winika nito na nais niyang kunin ang bato na pagmamay-ari ni Xian Tan kung nais pa raw nitong mabuhay. Mabilis nitong sumugod kay Xian Tan habang nagpapalabas ng aura mula sa kanyang sandata. Samantala, naramdaman naman ni Xian Tan na ang lakas nito ay nasa Earth-Earn Saint Master, kung kaya't agad na rin sumugod ang ating bida. Sa kanilang banggaan ng atake ay nagkaroon ng malakas na paglabas ng aura sa paligid. Habang winika naman ni Uncle Wu kung paano raw matatalo ni Xian Tan ang isang Earth-Earn Master kung ang lakas niya ay nasa Great Saint Master lamang. Kaya't sinigawan nito si Xian Tan at sinabing bibigyan niya raw ang ating bida ng pagkakataon na mabuhay basta ibigay lamang nito ang kanyang ninanais na sagradong bato. Dahil kung hindi, ay papaslangan niya ito ng paunti-unti. Ngumiti naman si Xian Tan habang may malamig na ekspresyon at sumagot na sigurado raw ba ito na kaya siyang talunin. Gumawa naman ng distansya ang dalawa habang si Uncle Wu naman ay minamaliit ang ating bida, dahil sa tingin raw ba nito na sa pamamagitan ng isang bato ay kaya na siyang paslangin ni Xian Tan. Muli itong umatake gamit ang kanyang sandata, subalit mabilis lang itong naiwasan ng ating bida dahilan upang ikagulat niya ito. Mabilis naman inatake ni Xian Tan ang sandata ni Uncle Wu na kitang-kita ang pagkainis nito sanhi ng pagkakaputol ng espada ni Uncle Wu. Ikinagulat naman ito ni Uncle Wu. Sa pagtama ng atake ni Xian Tan ay tumilapon ito sa hindi kalayuan at hindi niya man lang ito nagawang pigilan dahil sa lakas ng ating bida na lumikha ng isang malakas na pagsabog. Unti-unting tumayo si Uncle Wu mula sa pagkakatilapon at hindi ito makapaniwala sa pinakitang lakas ng ating bida. Maya-maya lang ay isinigaw nito ang pangalan ni Xian Tan bilang Jian Chen. Aniya na mapapasakan niya na raw ang sagradong bato mula sa araw na iyon. Sa kabilang banda naman ay tinuwanan lamang ito ni Xian Tan. Binika niya na kaya niya itong talunin dahil wala pa namang kinalaman ang batong iyon sa kanyang lakas. Agad naman naghanda si Uncle Wu at ibinalot ang kanyang aura sa kanyang mga kamay. Sinabi niya na umaasa lang raw ang ating bida sa lakas ng bato na kanyang hawak-hawak. Nainas naman dito si Xian Tan dahil sa pang-iinsulto ni Uncle Wu sa kanya, kung kaya't agad niya itong pinagbantaan na ipapakita niya ang kanyang tunay na lakas. Mabilis naman na nawala si Xian Tan mula sa kanyang kinaroroonan na ikinagulat ni Uncle Wu. Subalit sa kanyang paglingon mula sa kanyang likuran, ay hindi niya inaasahan na naroon na pala si Xian Tan, handa na upang siya ay paslangin. Sa pamamagitan ng sandata ni Xian Tan ay agad niya itong hiniwa sa kanyang katawan na nagresulta upang maputol ang kanyang katawan sa gitna. Sa pagbagsak ni Uncle Wu sa kalupaan ay hindi ito makapaniwala dahil sa batang edad ay napakalakas na nito. Samantala, unti-unti namang umalis si Xian Tan at winikang napaka-boring raw nito kalabanan. Pinakita kung paano nakuha ni Xian Tan ang Sacred Stone mula sa treasure shop. Pinakita rin kung paano tinuruan ng leksyon ni Qin Xiao si Tianju matapos nitong tangkain na pagbantaan si Xian Tan. Sa huli, pinakita kung paano pinaslang ni Xian Tan si Uncle Wu nang balakin nitong kunin ang Sacred Stone na pagmamay-ari ni Xian Tan. Matapos ang 7 araw, kung saan naruroon pa rin si Xian Tan upang i-absorb ang Sacred Stone. Sa kanyang pagkukultivate, naramdaman niya ang tila kumikawala na lakas sa kanyang katawan, dahilan upang lumabas ang isang malakas na enerhiya na gumuhit patungo sa kalangitan. Agad naman na tumayo si Xian Tan at tuwang-tuwa ng kanyang malaman na nakapag-breakthrough na siya mula Great Saint Master tungo sa Earthen Saint Master. Pinalabas naman ni Xian Tan ang kanyang Saint Sword upang subukan ang bago niyang lakas at pinakita naman na nahati sa dalawa ang malaking bato na kanyang inatake, habang sa isip-isip naman ni Xian Tan, ito na ang tamang pagkakataon upang tumungo sila sa Mercenary City. Mabilis namang umalis si Xian Tan at bumalik sa Valoran City upang puntahan sina Mingdong at Qin Xiao. Sa kanyang pagdating, agad naman siyang sinalubong ng dalawa, kung saan sinabi ni Qin Xiao na nag-aalala raw ito dahil halos 10 araw siyang hindi nakabalik sa syudad. Dagdag pa niya, natatakot siya na hindi nila maabyutan ang pagsisimula ng mercenary competition. Ganoon rin si Mingdong dahil hindi man lang raw ito nagpahayag kung saan siya tatango,
kaya't hindi niya alam kung saan ito hahanapin. Tumugon naman si Xian Tan at ngumiti ng may pang-aasar. Anya, akala raw niya na si Mingdong ay ang hinahanap lang ay mga babae mula sa Treasure Shop Pavilion. Tinawanan naman ito ni Qin Xiao dahil sa sinabi ni Xian Tan, habang si Mingdong naman ay tila namumula sa kahihiyan, kaya't pinapatigil niya na ang dalawa sa pang-aasar. Muling nagsalita si Xian Tan at binati si Mingdong dahil kahit papaano ay nakapag-breakthrough na ito sa Great Saint Master, na ikinatuwa naman ni Mingdong. Samantala, sumingit naman si Qin Xiao at inasar ang ating bida dahil tila magkatulad lamang sila ni Mingdong, na mariin namang itinanggi ni Xian Tan. Saad niya, tumigil na ito sa pagsasalita ng wala namang katotohanan. Matapos ang kanilang pag-uusap, napagpasyahan nila na tumungo kinabukasan ng umaga sa Mercenary City. Makalipas naman ang ilang oras, pagsapit ng gabi, naroon si Xian Tan sa isang silid at nagko-cultivate, subalit may isang individual ang kumatok mula sa kanyang pintuan. Mula roon, pinakita ang ama ni Qin Xiao na nais siyang kausapin, kung saan nais nitong humingi ng pabor mula sa ating bida. Samantala, sa isip-isip naman ni Xian Tan, naroon raw ba ang ama ni Qin Xiao na si Master Qin upang muling ipahamak siya. Ngunit binati naman siya ni Master Qin. Winika niya na napakahusay raw talaga ni Xian Tan, sapagkat sa kakaunting araw lamang ay nakapag-breakthrough na ito sa Earthen Saint Master. Sinagot naman ni Xian Tan ang mga papuri ni Master Qin. Sinabi niya, habang may pagdududa, na mabait raw si Master Qin at napakaswerte rito, subalit kanyang pinagtataka kung bakit ito tumungo sa kanyang silid ng 10 oras ng gabi. Agad naman na humingi ng tawad si Master Qin sa kanyang mga nagawa kay Xian Tan, dahil sa pagpapadala niya ng mga misteryosong individual upang subukan lamang ang lakas nito.